Kinben Book 6, Chapter 101. Huwebes, makikita nga ang mga bituin sa kalangitan nang si Ricky ay lumabas ng hotel kinaumagahan mga bandang alas 5 na ito. Nakasuot nga si Ricky ng blue na jogging pants at shirt na may check logo na kulay gray. Makikita nga rin may hawak siyang tubigan sa kabila niyang kamay nang siya ay tumakbo na. Mamayang hapon na nga ang laro nila laban sa home team na General Santos City Fishers. May kartadang 2-2 ang makakalaban nila. Tinalo nga ng General Santos City ang Ilocano Avengers at ang Bohol Tarsiers. Kaso natalo naman sila sa dalawang laban nila kontra sa Laguna at Albay. Ang magiging laro nga ng mga ito rito sa hometown nila ay sisiguruhin daw nila ang makukuha nila ang kanilang pagkapanalo kahit anuman ang mangyari. Habang tumatakbo naman si Ricky ay makikita nga rin ang paggalaw ng kanyang kanang kamay. Parang nagdidribble ito at kahit walang bola ay pakiramdam ng binata ay mayroon. Ilang araw rin siyang hindi nakapag-basketball dahil ito ay parusa sa kanya ni Coach Isaiah. Kahit nga sa practice nila kahapon sa basketball court ng hotel ay nasa sideline lang siya para panoorin ang laro ng kanyang mga kakampi. Hindi ko kailangan gawin ang ginawa ko noong nakalaban namin ng Pampanga. Kailangang balance ang scoring at playmaking ko mamaya. Sabi nga ni Ricky sa sarili, at dito na nga rin niya inalala ang mga pag-uusap nila ni Steve sa chats nitong mga nakalipas na mga araw. Dapat alam mo kung saan madalas na nakapwesto ang mga kakampi mo. Dapat no hesitations ka palagi sa gagawin mong mga pasa. Kahit makita mo ang magaling nilang defender sa mga lanes, ay ipasa mo ang bola kung iyon ang gusto mo. Okay lang na magkamali o magka-turnover kasi walang perfect skills. Iyan ang natutunan ko sa pagtawag nila sa akin na best point guard ng Maharlika League. Nagkakamali rin ang mga passes ko. At noong magkalaban ng teams natin, doon ako nagkaroon ng malaking turnovers. Walang perfect skills pero sabi nga ni Ricky at dito nga ay marahan niyang binilisan ng kanyang pagtakbo. Hindi pa nga ganoon karami ang sasakyan sa kalsada ng oras na iyon at napaseryoso na lang siya nang may lumitaw na nagja-jogging sa kanyang kanan. Napangiti ito nang mapatingin siya rito. Si Kyle Lastimosa ito. Sabi na nga ba, ganito ka kaagang tumatakbo. Nasaan si Maki? Bakit hindi sumabay sa iyo? Sabi nga agad ni Kyle na makikita ang kulay gray nitong buhok. Tulog pa boss noong umalis ako. May practice kasi kami kagabi, baka napagod. Sabi naman ni Ricky na naalala ang laro ni Kyle kahapon laban sa Davao. Hindi dapat rason iyon. Kaya lumayo ka na ng lumayo sa isang iyon. Sabi nga ni Kyle at makikitang kalmadong pagtakbo naman ang ginawa nilang dalawa na makikitang natatanaw na ang Coliseum na pagdarausan ng laro nila. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ricky na ikinailing naman ni Kyle. Iyang routine mo, iyang pagtakbo mo tuwing umaga. Kagaya niyan. Iyan ang dahilan kaya mabilis ka sa loob ng court. Ginawa mong normal routine iyan at iyan din ang palagi kong ginagawa magmula nang matapos ang Mima Ropa League. Sagot naman ni Kyle at si Ricky naman ay marahang napangiti. Kaya pala lalo kayong nag-improve. Napanood ko yung laro ninyo kahapon at mukhang papahirapan ninyo kami sa paghaharap natin. Baka hindi ko na ikaw matapatan. Nakangiting wika naman ni Ricky at si Kyle naman ay napatawa na lang sa sinabi ng kasabay niya. Ang hangin niyang malamig ay sandali ring umihip na nagbigay ng kaunting ginaw sa dalawa na unti-unti nang binubutilan ng pawis. Huwag mo akong patawanin, Ricky Mendez. Pinanood ko ang 4 ninyong laro at mas lalo kang gumaling. Sayang nga lang iyong laro ninyo sa Pampanga. Ang taas ng score mo noon kaso kinapos kayo sa oras. Sabi pa nga ni Kyle na makikitang naglalakad na. Ganoon nga rin si Ricky at parte ito ng pahinga sa kanilang pagtakbo. Kailangang matalo para makita kung ano ang dapat i-improve. Sagot ni Mendez at tumango naman si Kyle. Pero kung magiging okay ang laro ninyo ni Kyrie, kung magiging magkasabay kayo sa loob ng court, ay baka hindi namin kayo matalo. Dagdag pa nga ni Ricky at si Kyle ay sandaling napatingin ng seryoso sa kanya. Hindi kami compatible ni Kyrie na magsabay sa loob ng court. Hindi ko pwedeng sapawan ang laro niya. Kahit pa pinasali niya ako sa team ng CDO, siya pa rin dapat ang maging mas magaling in terms sa performance. Sambit nga ni Kyle. Kung siya nga raw ang nasa katayuan ng kanyang kakambal, ay baka iyon din daw ang kanyang gawin. Siya ang matagal sa team, kaya dapat siya pa rin ang best player. Pero mas maganda pa rin kung sabay kayo. Tapos magiging halimaw ang laro ninyong dalawa.
Siguro ang hirap na ninyong pigilan. Wika nga ni Ricky kay Kyle na marahang napatingin sa malayo nang marinig iyon. Napatingin nga rin siya kay Mendez at makikita ang tuwa sa mga mata nito ng mga oras na iyon. Anong pinagsasabi mo? Naitanong na nga lang ni Kyle kay Ricky na marahan namang bumibilis ang pagtakbo. Sana kapag nagharap ang teams natin ay mangyari iyon. Gusto kong makalaban ng dalawang Lastimosa. Gusto kong malaman kung kaya ba namin kayong talunin. Ang mga sinabing iyon ni Ricky ang nagpailing kay Kyle. Marahan din siyang napatawa ng pilit sa ilusyong sinasabi ni Mendez. Hindi iyon pwede, Ricky. Kaya ko lang naman ginawa iyong kahapon ay dahil natalo siya sa buladas ni Solis. Pero sa game natin, good luck na lang siguro. Nakalaban ko na ang team ninyo kaya sure akong hindi magiging madali ang pagkapanalong gagawin namin. Sabi na nga lang ni Kyle kay Ricky na marahang sumeryoso. Dapat maging compatible kayo ni Kyrie sa loob ng court kasi mas masaya iyon. Mahinang wika nga ni Mendez na marahang napangiti at si Kyle ay iniwanan din niya sa pagtakbo. Binilisan ni Mendez ang pagtakbo at si Kyle ay napahabol dito ng mabilis. Kasunod nga noon ay nakita na lang niya si Ricky na tumawid ng kalsada at nagpunta sa Coliseum. Ang bilis, binilisan ko na pero hindi pa rin ako umabot. Sabi na nga lang ni Kyle sa sarili at nakita niya si Ricky na naglalakad na at nang makita niya ang pupuntahan nito ay mukhang alam na niya kung saan ito titigil. Sa dulo nga ng skating area ay may makikitang isang open area na basketball court. Bukas na nga ang ilaw roon at may naglalaro na rin akong sino. Dalawang tao iyon at habang papalapit sila roon ay unti-unting nakilala ni Kyle Lastimosa ang mga iyon. Habang si Ricky naman ay agad na napangiti at kumaway sa dalawang manlalaro ng General Santos City na sina Jamora De Leon at Max Marquez. Kanina ka pa naming hinihintay. Sabi nga ni Jamora na makikitang nakasuot ng kulay pulang jersey at makikita nga roon ang South Cotabato na pangalan. Makikita rin sa likod noon ang numero 23 at ang apelyidong De Leon. Si Max Marquez naman ay makikitang nakasando ng puti at jersey shorts. Si Kyle naman ay napaseryoso dahil parang magkakilala si Mendez at ang dalawang iyon. Tamang-tama may kasama ako. Nakangiting wika nga ni Mendez at napaseryoso naman ang dalawang player ng Gensan nang makita si Lastimosa. Ang kakambal ni Kyrie. Sabi nga agad ni Max, ang heartthrob ng team at ang hindi nawawala ng babae na player ng Gensan, sabi nila. Kailan mo pa naging kaklose ang mga iyan? Mahinang tanungan ni Kyle kay Ricky. Kahapon lang, noong nag-jogging ako at nagpunta rito ay nakita ko sila. Nakangiti namang sagot ni Ricky at si Kyle ay napangiti na lang din ng pilit. Si Ricky Mendez nga pala ito. Nasabi na nga lang ni Kyle sa sarili at si Mendez ay pumasok na rin sa loob ng court. Si Max naman ay biglang ibinato sa kanya ang bola at sa pagsambot niya roon ay agad na ibinaba ni Ricky ang kanyang dalang tubigan. Biglang nagbago ang datingan ng tatlo at sa pagpapatalbog ni Mendez ay bigla na lang kumilos si Marquez dahil sa pagsugod nito sa basket. Hinarangan niya ito at sa pagdating ni Ricky sa may basket ay bumigla siya ng hinto at nagpakitang tatalon ito. Fake iyan, sabi nga ni Max, kaso biglang yumuko si Mendez at umabante. Dumaan ito sa kanyang tabi at nang makita ito ni Marquez ay mabilis na gumalaw ang kanyang mga paa. Umatras siya at umabante sa tapat ng basket. Si Mendez naman ay biglang tumalon at dito na nga rin sumabay si Marquez. Iniiwas nga ni Mendez ang bola at pagkatapos ay napasigaw pa siya nang iatras niya ang kanyang kaliwang kamay na may hawak rito mula sa palad ng kanyang defender. Pinakawala ni Mendez ang bola kaso nahagi pa rin ito ng marahan ni Marquez at makikita na nga lang ang bitin na pagdiretso nito sa ring. Paglapag nga ng dalawa ay nagkatinginan sila ng seryoso. Habang sina Jamora at Kyle naman ay makikitang parang kinabugan ng dibdib sa ginawa ni Mendez. Akala ko lusot na. Sabi nga ni Jamora na seryosong pinagmasdan si Mendez. Naalala tuloy niya ang pagdating ni Mendez kahapon dito. Sila lang din ni Max ang magkasamang naglalaro rito at nang makita nila si Mendez ay agad na pumasok sa isip nila ang dalawang bagay. Ang interview nito noon at ang performance nito sa Maharlika League sa unang mga laro nito. Pwedeng makijoin, tanungan ni Ricky. Seryoso namang pinagmasdan ito ng dalawang players ng Gensan. Sigurado raw silang dalawa na mababa ang tingin nito sa kanila
dahil mas maganda ang kartada ng team ng mga ito kung ikukumpara sa team nila. Makakalaban ka namin bukas. Sisiguruhin namin makukuha namin ang unang pagkapanalo namin sa home court sa laro natin. Seryoso nga kaagad na winika ni Jamora na may pagkuyom pa ng kamao. Medyo kinabahan din siya ngayong malapitan niyang nakita ang ace player ng Calapan City. Bukas pa naman iyon. Sagot naman ni Mendez na agad na ibinaba ang dala niyang tubigan. Pumasok nga agad siya sa loob ng court at bumigla ng takbo paikot. Sina Max at Jamora naman ay nagkatinginan sa ginagawa ni Mendez. 4 na laps ang tinapos nito at sa pagdiretso niya sa harapan nilang dalawa ay nabigla na lang si Jamora nang haklitin nito ang bola mula sa kanyang possession. Inatake nga ni Mendez ang basket kaso hinabol siya ni Max Martinez at sa pagbitaw ni Ricky sa isang layup ay siya namang paglampas sa kanya ng isang manlalaro. Napangiti nga si Mendez at sa pagtalo niya ay bigla niyang inilagay sa kanyang kaliwang palad ang bola. Inilayo nga niya iyon mula sa palad ni Martinez kaso naabutan pa rin ito ang pinakawalan niyang bola. Ang galing, sabi na nga lang ni Mendez at sa paglapag nilang dalawa ni Martinez ay agad na nga siyang inangasan ng tingin nito. Hindi ako papayag na yabangin mo kami rito sa baluarte namin. Iyan ang ginawa ni Solis at ni Kyrie Lastimosa noong nandito sila dati. Pinamukha nila sa aming mas magaling sila. Sabi na nga lang ni Martinez sa sarili. Inaasahan na nga niyang ganito rin si Mendez base na rin sa experience niya mula sa mga magagaling na players ng ibang team na dumayo rito. Pero hindi iyon ang nangyari. Pinuri sila nito at sinabing napanood nito ang mga laro nila. Sinabi rin ni Ricky na sayang at natalo raw sila sa last 2 games nila. Habang sinasabi nga iyon ni Ricky ay marahang nagulat ang dalawang manlalaro ng Gensan dahil doon. Iniisip nga nilang niyayabang lang sila nito kaso nang pagmasdan nila si Mendez ay hindi nila naramdaman ng yabang na kagaya ng ginawa ni Solis at Lastimosa sa kanila. Nakita ko nag-e-enjoy kayo sa paglalaro ng basketball at ganoon din ako. Sabi pa nga ni Ricky na seryosong pinagmasdan ang dalawang ace player ng Gensan, ang dalawang scorer ng Fishers na kailangan nilang mapigilan. 2 against 2 tayo. Si Sir Kyle lang kakampi ko. Okay lang ba? Bigla ngang suwestyon ni Mendez at sina Jamora at Max ay nagkatinginan. Napatingin nga rin sila kay Kyle Lastimosa at naalala nila si Kyrie rito na ikinakuyom nila ng kamao. Kung matatalo raw nila ito, ay para na rin daw silang nakabawi rito. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito. Isang laro nga ang mayroon ngayong araw sa venue at ito ay ang laban sa pagitan ng home team na General Santos City Fishers kontra sa dayong Calapan City Blue Phoenix. Sa pagpasok nga ng team ng Calapan City sa loob ng venue ay doon na nga sumalubong sa kanila ang makamundong kalampag at cheer na nagmumula mula sa mga manonood na nakasuot ng kulay asul at puti. Kumalampag ang malakas na tunog ng mga naglalakihang mga tambol at sinundan naman ito ng pagbulalas ng marami sa pangalan ng kanilang team. Habang naglalakad nga ang mga players ng Calapan City na nakasuot ng puting jersey, ay makikita nga ang pagngiti ng pilit ng ilan sa kanila. Ang sakit sa tainga, sabi nga ni Martin. Parang hindi tayo pwedeng mapaaway sa lugar na ito dahil baka hindi tayo makalabas ng buhay. Sabi nga ni Baron at si Maki naman ay nagsalita rin. Siya, nagbabait ka. Huwag mo nga angasan ng mga kalaban natin. Depende sa iaasan nila. Sagot naman ni Baron at sa pagdating nila sa kanilang bench ay doon na nga nagtayuan ng mga manonood. Doon na nga rin makikita ang pagpasok ng mga manlalaro ng Fishers. Makikita ngang nakasuot ng pure sky blue jersey ang mga ito at sumigaw pa ng malakas ang mga ito na lalong ikinadagundong ng buong venue. Nasa unahan nga nila ang kanilang team captain na si Jen Santos. Siya nga ang may hawak ng kanilang bandera na matikas itong winawagayway. Sumigaw pa nga siya at sa paghinto niya sa bench ay doon na nga rin matikas na pumila ang mga kakampi niya. Isa-isang umupo ang mga ito at pagkatapos noon ay nagbago na ang datingan ng mga ito. Mas lalo na ngang kinalampag ang venue ng mga manonood na talagang masakit sa tainga ng mga hindi taga rito. Dapat pala sa hotel na lang tayo nanood. Sabi na nga lang ni Calvin Barrientos
At si Rare nga ay napapangiti na lang din dahil mukhang iyon daw pala dapat ang kanilang ginawa. Mula naman sa may hindi kalayuan ay makikita na nga lang ang pagngiti ng pilit ni Reggie Aguilar dahil puro mga babae ang nasa itaas nila. Mga fans ito ni Max Marquez na nagtitilian pa habang nag-cheer. Napailing na nga lang si Derek at si Captain Tank ay napatawa na lang dahil mukhang bingiraw yata sila pagkatapos ng larong ito. Samantala, nakikita naman si Ricky ng oras na iyon na huminga ng malalim at tumayo na. Pasimple pa nga siyang sumulyap sa bench ng kalaban. Pagkatapos nga noon ay tumalon siya at tumakbo papunta sa loob ng court. Dinampot nga niya ang isang bola at ang mga manonood ay napaseryoso na lang nang tumalon ito papunta sa basket. Isang slam dunk ang ginawa nito na ikinaseryoso ni Baron. Doon na nga rin kumawala ang malakas na buo para kay Mendez at si Maki nga ay napatawa na lang ng marahan. Si Isaiah nga ay napailing na lang dahil parang nagyabang nga naman si Ricky sa ginawa nito. Si Raulo ka, dapat kalmado ka lang. Bulalas nga ni Baron at si Ricky naman ay nag-peace sign. Kalmado naman ako, excited lang talaga akong maglaro dahil na-miss ko ito. Sagot nga ni Mendez na seryoso ring pinagmasdan ang kanyang mga kasamahan. Sa larong ito, tayo ang magseset ng tempo. Pangako. Seryosong winika ni Mendez at ang mga kasamahan niya ay biglang natahimik sa mga salitang iyon nito. Kasunod nga rin noon ang pagngiti ni Ricky at pagyaya sa mga kasama niya na simula na ang warm-up. Larong-laro na ako, tayo na. Sabi nga ni Ricky na napalingon muli sa bench ng kalaban. Hindi nga natuloy ang laro nila kaninang 2v2 dahil bawal daw sabi noong dalawa. Sumusunod daw sila sa kanilang coach at napatawa na nga lang siya dahil siya nga pala ay bawal pa rin maglaro. Kaya dito na lang niya gagawin ang plano niya sana kanina. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.